Mag-install ako ngayon itong Daytona 3-spoke mags kay Honda Click from Daytona, Philippines. Itong 3-spoke mags ni Daytona, meron na nito dati pa. Dalawang style yun, isa yung makapal yung spokes, tapos meron parang ganito rin yung itsura, yung manipis. Yan, binalik na nila. Pero sa PRC na sila nagpapagawa ngayon. People's Republic of China. Pero yung quality niya, syempre Japan quality. Masusubukan din natin kung matibay talaga siya. Kasi si Daytona Philippines, hindi yan nagpapagawa ng low class yung materyales. Tested ko naman na sa mga products nila, matitibay talaga. Meron siya ditong emblem na Daytona. Yung size niya ay same ng stock ng Honda Click. Front is size 14, 1.85 yung lapad. Mayroon ditong Japanese character. So ito, hindi ko lang ano to. May kasama na rin siyang bearing na 6201. Tapos yung made in PRC. Ito pang protection pag ipapakabit mo na. Para hindi magasgasan yung mags pag sinalang sa machine. Sa likod may cover din. May 6201 na bearing din. 4 holes siya kasi pang Honda Click ito. 125, 150. Meron din siya dito sa likod na Daytona. Sa gitna meron mga nakalagay. SNI, Standard National Indonesia. Sa Indonesia kasi dinesign to, tapos pinamanufacture nila sa China. Pang tubeless siya, ayan yung lagayan ng pito. Ito naman yung panlikod, ganun din. Tapos dito, cast aluminum, tapos yung gitna na to, steel, yung spline. Pati ito, yung kapitan ng preno, steel din. Ganun din yung harapan, Daytona emblem, made in PRC, yung size 14 tapos 2.15 yung lapad. Itong part na to, smooth yung finish. Ito medyo textured siya, pati dito. Ganda ng pagkakagawa. Ito naman yung box niya. Daytona 3-spoke wheel, cast wheel, 3-spoke compact design, lightweight, JWL strength standard, tubeless tire application, Japan light alloy wheel standard. Yung pala yung nakalagay dun sa mags. Ito, JWL. Yan lang naman yung info sa box. 5892 Vario 125150. Daytona Indonesia. Tapos ito yung seal nila na malalaman mo na orig yung Daytona product na binili mo. Papalipat ko na lang yung gulong ko dun sa mags. Tapos kakabit natin tong Daytona disc na gamit ko ngayon. Stock size din siya. Itong mags na gamit ko ngayon is from Team K-Works na X1R mags. Quality yan. Pero syempre dahil gusto nga patry ni Daytona yung mags nila, subukan natin kay Honda Click. Okay na yung mags ni Click, nakabit ko na. Hindi ko lang na-videoan kahapon kasi lakas ng ulan. Etong harap, nakabit ko na yung Daytona na disc na stock size. Naka-torque na rin yung mga stock disc bolts. May thread locker, 42 Newton meters. Saktong-sakto yung fit dun sa mags. Kaya lang yung dust seal dito, stock dust seal yan, maliit siya. Umorder na ako nung mas malaki na 37 yung outer diameter. Yun yung pasok ko dyan. Pero yung kabila, pasok yung dust seal na stock na 32 yung outer diameter. Yung likod, okay na din. Nasalpa ko na. Gamit ko palang brake shoe dito, Daytona din. Sakto, partner doon sa mags. Para saan, bumagay siya sa kulay ni Click. Test ride naman natin siya. Pasyal tayo sa Honda Guanson. Hanap tayo ng dust seal na malaki. Pero umorder na ako sa Shopee nun. Yung dust seal na bibilin ko ngayon, pang PCX yun eh. Sa na-research ko, ganun pala usually yung mga aftermarket na mags. Minsan merong malaking side, yung sa disc side, tapos isang maliit yung pasok yung stock sa mga Honda. Pero alam ko ganun din sa ibang motor. Yung X1R kasi, same lang eh. Pasok yung stock na dust seal sa X1R mags. Magkabilaan. Mura lang naman yun, nasa 100 plus lang. Tapos yun nga, may na-order na ako sa Shopee. Pero hindi siya genuine. Ngayon, magta-try ako maghanap ng genuine. Meron naman akong code, dalawang klase yun eh, na parehas yung size, yung pang malaki. Tapos kung may maliit, bilhin na rin ako ng bago. Yung parang Daytona mags, meron din yung pang Muse 40. Tapos yung gamit natin, yung Click 125, 150. Sa June magkakaroon ng stock, so abang-abang na lang kayo. Yung pang ibang motor, wala pang balita. Pero i-update ko kayo once na may info tayo from Daytona kung maglalabas sila. Kapag sa Click 150 nyo naman nilalagay ito, papalit kayo ng 4 holes na rotor disc. Sa Click 160 pwede rin to eh. Ang gagawin mo, papagawa ka ng spacer sa harapan para gumit na siya. Hindi kasi siya sa sentro pag sa Click 160. Nakita ko yun kay Kiere sa race bike niya. Na Click 160 nilagyan niya ng Click 125 na X1R mags. Nagbago lang siya ng spacer sa harapan. Yung likod plug and play na. Tapos kung nakita nyo yung pinost ko na picture dun sa event ng Makina Moto Changi, yung mags na naka-display dun is pang Honda Beat. Kaya lang hindi pa sila maglalabas ngayong June. Hindi ko pa alam kung kailan maglalabas ng pang Honda Beat, pero abang-abang kayo. Or pwede nyong gamitin tong pang Honda Click, pwede rin to sa Honda Beat eh. Ang kailangan nyo lang is yung spline reducer para papasok nyo yung sa likod. Ayun, kung gusto nyo na magpalit, pwede yun, work around sa Honda Beat. Ang SRP naman niya is
6,800. Halos kapresyo din siya ng X1R. Pero alam ko X1R nasa 7K plus yun. So far okay naman siya. Wala man ako nakaramdaman na kakaiba. Smooth naman yung takbo natin. Ay nga pala yung vlog ko nung X1R Max. May binabanggit ako dun na nawala yung gewang kako. Pagka nagkukurbada ako ganyan. Nung stock Max pa. Tapos nagpalit ako ng X1R na wala. Pero bumalik din yun. Yung gewang na yun. So naisip ko baka yung gulong na talaga. So ngayon nagpalit na ako ng gulong. Ito Beast Flash pa rin. Pero bago na tong gulong, wala na yung gewang. So ibig sabihin yung gulong yung nagkokos ng gewang pagka naglilin ako na ganyan. Okay pa yung stock Mags ko. Yung gulong lang talaga. Yung weight difference pala nito hindi natin natimbang pero mas magaan to compared sa stock. Wala kasi ako nung kiluhan na pang mabigat eh. Nakadagdagan tayo ng konting arangkada dyan kasi mas gumaan nga. So okay naman siya. Stable siya sa high speed. Swabe lang yung andar. Kahit tiligo-ligo mo na ganyan, walang gewang. So gamitin ko ito ng gagamitin tapos i-update ko kayo pagdating naman sa reliability naman niya. Kung matibay ba kahit made in China, definitely high quality ito. Meron kasi mga class yan, class A, class B, class C, class D ganun. Depende sa budget na magpapagawa. Si Daytona Indonesia kasi, Daytona Philippines. May budget talaga yan. Kasi sa Japan talaga yung originally na Daytona. Nag-branch out lang sila sa Indonesia para makapag-design sila and mag-produce ng mga affordable na pyesa na Daytona. Kasi alam nyo naman ang Daytona may kamahalan talaga. Marami silang mga Japan na pyesa din. Itong switch, Daytona switch ko, Japan yan parehas. Ito naman quick throttle, China din. Yung mga CVT parts nila, China. Grips, meron na rin silang Japan na nilabas ngayon. Hindi ko pa lang na-install yung kay ADB ko install yun eh. Meron ako doon isang grips na Daytona Japan. Sana may mabili tayo na dust seal na para makabit ko na kagad. Pero mabilis lang naman yung sa Shopee mag-deliver. Pero para hindi sayang yung lakad natin, magtingin na rin ako. Para genuine din. Dust seal lang stock nung dust seal. So hintayin ko na lang yung order ko sa Shopee. Shoutout pala kay Para Clothing sa jersey natin. Tsaka yung t-shirt na suot ko. Ito yung bago nilang design. Dumating na yung in-order kong dust seal para sa Daytona Mags. Papansin niya, mas malaki yung isa. Yan yung sa disc side. Compare dito sa stock, pares lang ng size na maliit. Gamitin na natin to pares. Hindi nga lang dito genuine. Pero pwede kayo makabili ng ganitong size na genuine. Lagi ko din yung link na sa description. Tsaka ito syempre, pares na kasi to. 200 plus ko lang nabili. Shoot lang natin dito, yung maliit. Din lang natin. Make sure na nakalapat. Okay na. Kabilang side din na malaki. Saktong-sakto yung size. 37mm outer diameter. Nalapat ko lang na maigi. Nalapat ko na to. Lagyan natin ng konting grasa dito para ma-seal niya. Palibot. Yung isa meron ng grasa eh. Pasagay natin yung spacer. Saktong-sakto. Yung kabila may grasa ng kasama. Yan natin yung isang spacer. Sakto. Dust seal sa right side na maliit. Same ng stock ng size. Dust seal dito sa this side yung malaki. Okay na.